5 pagkain na nagdudulot ng kanser. Ang daming Pilipino ang nagkakaroon ng kanser dahil sa 5 pagkain na ito. I-check mo kung isa ba sa mga ito ang madalas mong kainin. Yung number 5, madalas pang pinapabaon sa mga bata. Maraming Pilipino ang naniniwala na basta nabibili sa grocery, automatic safe ng kainin araw-araw. Pero ang totoo, may mga pagkain na okay paminsan-minsan. Pero kapag naging regular na bahagi ng diet sa loob ng maraming taon, maaaring makaapekto ito sa kalusugan. Ang nakakatakot sa kanser, hindi ito nabubuo sa loob ng ilang araw lang. Ayon sa mga pag-aaral, maraming risk factors ang maaaring mag-ambag sa pagtaas ng cancer risk sa paglipas ng panahon. Kabilang ang paninigarilyo, alak, obesity at ilang dietary habits. Hindi ibig sabihin na isang beses mong kinain ay magkakakanser ka kaagad. Pero mahalagang malaman kung ano ang mga pagkain na dapat limitahan. Relatable examples. Madalas itong kasama sa baon. Madalas nasa grocery cart. Madalas nasa handaan. At minsan, halos araw-araw pa kinakain ng karamihan. Kaya maraming tao ang nagugulat kapag nalalaman nilang may mga pagkain pala na dapat hinay-hinay lang. Ganito kasi yan. Ayon sa mga health experts at international cancer organizations, narito ang ilang pagkain na dapat limitahan. Number 1, processed foods. Bacon, ham, longganisa, tocino, at iba pang processed food. Ayon sa research, ang madalas at mataas na consumption ng processed meat ay nauugnay sa mas mataas na risk ng colorectal cancer. Number 2, charred o sunog na karne. Yung sobrang sunog o tutong na bahagi ng inihaw. Kapag nasusunog ng husto ang karne, may compounds na nabubuo na nagdudulot ng mas mataas na risk sa cancer. Number 3, sugary drinks. Soft drinks at matatamis na beverages. Hindi sila direktang sanhi ng cancer, pero maaaring mag-contribute sa obesity na isang kilalang risk factor para sa ilang uri ng cancer. Number 4, ultra-processed foods. Mga highly processed snacks, junk foods, instant foods, at packaged products na madalas mataas sa asin, asukal at unhealthy fats. Number 5, processed meat, sandwiches at hotdog baon. Ito ang madalas na pinapabaon sa mga bata. Ayon sa mga health experts, mas mabuting hindi ito gawing araw-araw na pagkain. Mga practical tips. Ito yung mapapayo ko. Number 1, aralin at dahan-dahang palitan ang mga karne at animal products ng katapat sa plant-based whole food tulad ng beans, legumes, seeds, nuts, mushrooms. Pangalawa, mas piliin ang sariwang pagkain hanggat maaari. Pangatlo, dagdagan ang gulay at prutas sa bawat pagkain. Pang-apat, panatilihin ang tamang timbang. Pang-lima, iwanan na ang paninigarilyo at alak. Ayon sa research, ang healthy lifestyle ay isa sa pinakamahalagang paraan para mabawasan ang risk ng maraming sakit, kabilang ang ilang uri ng cancer. Hindi ibig sabihin na kapag kumain ka ng hotdog kahapon ay magkakakanser ka kaagad. Hindi rin ibig sabihin na ang isang pagkain lang ang dahilan ng cancer. Maraming factors ang nakakaapekto rito. Pero kung araw-araw at pangmatagalan ang unhealthy eating habits, mas tumataas ang panganib. Kung may kakilala ka na madalas kumain ng 5 mga pagkain na ito, i-share mo ito sa kanila.